And isang mapagpalang umaga sa inyo, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. Saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, kayo man po ay mga OFW or naninirahan na po dyan sa ibang bansa. At dito naman sa Pilipinas, saan man tayo naroroon ngayon, sa apat na sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, ang Metro Manila. Samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. So ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ng ebanghelyo po natin ay tutunghayan po natin sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 32 hanggang 37. Ang sabi dito ng Panginoong Yesus, narinig pa ninyo na noong unay iniuutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit, sapagkat itong trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sasabihing mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa inyong uloy hindi mo mapapuputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Yesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. So napakahalaga po ng ang katapatan sa salita at sa gawa at sa pagtupad sa mga tuntunin ng Panginoon. Ayan po, brothers and sisters. So wag po nating tularan yung ating mga ninuno. Iiwan na po natin yung mga kaugalian na itinuro sa atin ng mga ninuno. Sapagkat iba na po ang tinatahak natin ngayon, brothers and sisters. Dapat yung pamumuhay natin ngayon bago na po na nakaugnay sa Panginoong Yesus. So ganyan po ang mga Israelita, yung ating mga ninuno nung panahon po ng mga Israelita. Binigyan po ng kautusan ng Diyos ang mga Israelita upang sundin po nila. Ang nasasaad po doon, sinabi ni Moises sa mga Israelita, sundin ninyo ng buong katapatan ng kautusan. Ang sabi dito sa aklat ng Deuteronomy chapter 4 verse 1 hanggang 6, na ang sabi dito, pakinggan po natin kung ano po yung sinabi dito. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Ayan. Nakita ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Baal Peor. Nilipol niya ang lahat ng sumamba kay Baal. Ngunit kayong nanatiling tapat sa kanya ay buhay pa hanggang ngayon. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa.
So yan po mga kapatid, yan po yung katalinuhan na nagmumula sa Diyos at pag-unawa na tupdin natin ang kautusan, tupdin natin kung ano po ang iniuutos sa atin ng Panginoon, sapagkat napakahalaga po ng katapatan. At ibabahagi ko rin po sa inyo, brothers and sisters, kung ano po yung naging kinahinatnan po ng mga ninuno natin na sumuway sa kautusan. Hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. Binigyan na nga po sila ng guide upang sundin yun, ngunit sumuway pa rin sila. Hindi sila naging tapat. So ano ba itong ano ba ang mga tuntunin? Mga tuntunin ito at mga utos. So ayan po, kailangan po natin kasi malaman kung ano po yung mga pagsuway ng ating mga ninuno upang nang sa ganon sa ating pamumuhay ngayon, malaman natin na ito pala yung ginawa nila. Kaya sila nilipol ng Diyos, kaya sila'y namatay doon sa ilang dahil ito yung mga ginawa nila na pagsuway. So ayan po ang ibabahagi ko po sa inyo. At sa panahon naman po natin ngayon, siyempre, kailangan po natin, kasi ito po, yung lumang tipan po ito. Ipinapakita ko po sa inyo kung paano sinuway ng mga Israelita, ng ating mga ninuno, yung kautusan. So, ganun din po ang mangyayari sa atin kung susuwayin pa rin po natin hanggang ngayon ang iniuutos ng Panginoon, ay mangyayari din po sa atin. Ayan. Yung mga sumuway na ito, hindi sila nakapasok doon sa lupang pangako ng Diyos, which is sa Kanaan. Doon po ay sagana po iyon ng lahat ng bagay. Ngunit dahil sa katigasan ng kanilang ulo, pagsuway nila, hindi po sila nakapasok doon. Ganyan din po ang mangyayari sa atin sa panahon natin ngayon, kung patuloy po natin i-adapt yung mga kaugalian ng ating mga ninuno, hindi rin po tayo makakapasok ngayon sa bagong Jerusalem, bagong langit, bagong lupa. Yan po yung sa kabilang daigdig na kung saan doon tayo mananahan sa huling panahon, sa pagdating ng panahon ng Panginoon. So kaya ko po ipinapaliwanag sa inyo kung ano po yung mga sinuway ng ating mga ninuno na kautusan. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Deuteronomio chapter 5 verse 6 hanggang 22 na ang sabi dito. Chapter 6. Ayan. Ako si Yahweh ang Diyos na humango sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng larawan ng anuman na sa langit, na sa lupa, o na sa dagat upang sambahin. Huwag ninyong silang paglilingkuran ni yuyukuran, pagkat akong si Yahweh ay mapamanibughuin ang kasalanan ng mga magulang na namumuhi sa akin ay sisingiling ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin lahi. So ayan po mga brothers and sisters. Tuloy. Ngunit ipadarama ko ang aking pag-ibig sapagkat at pagkalinga, pag-ibig at pagkalinga sa lahat ng umiibig sa akin at sumusunod sa aking mga utos. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhang usapan ang aking pangalan. Tiyak na parurusahan ko ang gagawa nito. Ipangili ninyo ang araw ng pamamahinga tulad ng utos ko sa inyo. 6 na araw kayong gagawa ng inyong mga gawain. Ngunit ang ikapito ay para sa akin. Ito ay araw ng pamamahinga
sa araw na iyo'y huwag kayong magtatrabaho. Huwag din ninyong pagtatrabahuin ang inyong mga anak, alipin, alinman sa inyong mga hayop, na ang mga nakikipamayan sa inyo, ang inyong alipin, lalaki man o babae, ay kailangang magpahinga tulad ninyo. Alalahanin ninyong naging alipin din kayo sa Ehipto, at mula rooy inilabas ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya iniuutos ko sa inyong ipangilin ang araw ng pamamahinga. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, tulad ng iniuutos ko sa inyo. Sa gayon, hahaba ang inyong buhay at mapapanuto kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi ng walang katotohanan. Huwag ninyong pagnanasaan ang asawa ng inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang kanyang bahay, bukid, alila, baka, asno, o alinmang ari-arian niya. Ang mga ito'y sinabi sa inyo ni Yahweh doon sa bundok mula sa naglalagablab na apoy at makapal na usok. Liban doon, hindi na siya nagsalita sa inyo. Pagkatapos, isinulat niya ang mga ito sa 2 tapyas na bato at ibinigay sa akin. So yan po, brothers and sisters, ang mga utos na ibinigay kay Moises, na siya namang itinuro ni Moises sa mga Israelita. Sa kabila ng mga utos na iyan, sumuway pa rin ang mga Israelita, yung ating mga ninuno. Hindi nila tinupad ang kautusan na sinasabi ng Diyos na dapat tukdin natin. Kaya hanggang ngayon, tingnan mo, hanggang sa ika-4 na salinlahi, ay nananatili, dala natin yung pagsuway ng ating mga ninuno. Nandiyan pa rin yung pagpatay, yung lumalaban sa ating mga magulang. Nandiyan pa rin lahat ng mga nandito na sinuway ng ating mga ninuno na sa kautusan. Wala tayong nagagawa, wala tayong ginawa. So mga kapatid, isang aral po ito na sa panahon po natin ngayon, dapat hindi na po natin ginagawa yung mga pagsuway na ito ng ating mga ninuno. Sapagkat kung sa pagsuway nila ay hindi sila nakapasok doon sa lupang pangako sa kanila, which is yung sa Kanaan, ganyan din po tayo sa buhay natin ngayon. Kung magpapatuloy po tayo sa ating pagsuway, kung patuloy po nating i-adapt yung mga pagsuway ng ating mga ninuno, hindi rin po tayo makapapasok sa bagong Jerusalem, bagong langit at bagong lupa. Mananatili po tayo sa labas. At malalaman po ninyo yan. Babasahin din po natin yan sa aklat ng Revelation. Ayan po, kaya abangan po ninyo at maaari tapusin po ninyo ang video ito. Kapag ito po ay dumaan sa inyong mga wall, hindi po ito para sa akin. Hindi ko po ini-encourage kayo na para panuorin, para kumita ko. Hindi po ganon ang layunin ko. Sapagkat ang layunin ko, maglingkod sa Diyos at tapat na maglilingkod sa Kanya. Kayo po ang inaalala ko upang magkaroon po kayo ng buhay na walang hanggan at malaman po natin at wag na po natin gagawin yung mga pagsuway ng ating mga ninuno. So yan po, narinig nyo naman po yung mga pagsuway. So ano bang ginawa? Actually may unang ginawa sila na pagsuway nila, nandun pa lang sila sa ilang nung umakyat si Moises doon sa bundok at kinausap nga ng Diyos upang ibigay itong kautusan na ito, ay nagpagawa na sila. Pakinggan natin dito sa aklat ng Exodo chapter 32 verse 1 hanggang 9. Pakinggan po ninyo at tunawain kung ano yung unang sinuway or pagsuway ng mga Israelita.
Ang sabi po dito sa aklat ng Exodo chapter 32 verse 1 hanggang 9. Tingnan po. Nang magtagal si Moises sa bundok, nang ang mga Israelita'y lumapit kay Aaron, sinabi nila, "Igawa mo kami ng isang Diyos." Hallelujah. Ay unang pagsuway pa lamang. Sinabi nga doon sa kautusan, huwag kayong gagawa Di ba? Huwag kayong gagawa ng mga larawang inanyuhan ng nasa langit, nasa lupa, nasa dagat, etc. etc. Pero ano ang ginawa ng ating mga ninuno? Nawala lang si Moises. Anong sabi dito? Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita'y lumapit kay Aaron. Ito po yung kapatid ni Moises, si Aaron. Ayan. Sinabi nila, "Igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na iyan, na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong mga asawa at mga anak at dalhin sa akin," sagot ni Aaron. Ganoon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang hikaw at pinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmaan at ginawang hugis ng guya. Pagkayari, sinabi nila, "Israel, narito ang Diyos mong naglaalis sa iyo sa Ehipto." Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, "Ipagpista natin bukas si Yahweh." Kinaumagahan, naghandog sila ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng mga hayop na kanilang pinagsalo-saluhan. Sila'y kumain, uminom, at nagdiwang. Ayan, ganyan po tayo Pag meron tayong mga mga piyesta-piyesta Di ba? Kaya napakaganda po ng aral na ito, na huwag na po natin itong gagawin dapat sa panahon natin ngayon. Tinan mong ginawa ng mga Israelita, nagpagawa sila ng guyang ginto na sinasabi nila na ito daw yung Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Samantalang napakalinaw po ng tunay na Diyos ang naglabas sa kanila. Bakit pa, di ba? Kasi nga po napakatigas ng ulo ng mga Israelita, yung ating mga ninuno. Mga ninuno po natin yun Kasi isa lang naman yung pinanggalingan natin So binibigyan po tayo ng babala, ng mabuting balitang ito na huwag na po nating tularan itong ating mga ninuno. At alam nyo ba kung anong nangyari nito? Mamaya maririnig po ninyo yan. Subaybayan lamang po ninyo. Ayan, hanggang 22. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto. Naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasabi nila ngayon, sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila ay, iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto." Hallelujah. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa. Ayan. So yan po, brothers and sisters, napakalinaw po na yung mga ginawa na pagsuway ng ating
ng ating mga ninuno sa kabila po ng ginawang kabutihan ng Diyos, inilabas sila sa pagkaalipin sa Ehipto upang dalhin doon sa lupang pangako sa kanila pangako ni Abraham at kay Jacob at kay Isaac. Yung lupang pangako na yun, sagana po sa lahat ng bagay. Hindi na po sila maghihirap doon. Kasi yung mga nakatira doon na mga hintel, palalayasin po iyon ng Diyos. Sa kabila ng mga ginawa na kabutihan ng Diyos sa kanila, sumuway pa rin sila at nagpagawa ng guyang ginto na sinasabi nila, yun daw yung Diyos nila na naglabas mula sa Ehipto. So, isang malaking kagalakan ito kung ito'y mapanood po natin sapagkat malalaman po natin kung ano yung mga pagsuway ng ating mga ninuno upang nang sa ganun ay hindi na po natin pamarisan. Huwag na po natin silang tularan. Sapagkat kung tutularan po natin ito, wala pong mangyayari sa buhay natin. Sa buhay natin ngayon, maiiwan po tayo sa labas ng bagong Jerusalem. Kung itong mga Israelita ay hindi nakapasok doon sa lupang pangako, tayo naman sa panahon natin ngayon ay hindi rin po makapapasok doon sa bagong Jerusalem, sa lungsod na bago, sa kabilang buhay. Kaya pagsikapan po natin na maiwasan po itong mga pagsuway. Narinig naman po ninyo kung ano yung ginawa nila. Nagpagawa sila ng guyang ginto, which is yun yung tinatawag nilang Diyos nila. At yun daw yung naglabas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Napakalinaw naman po ng ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Moises na hilabas ng Diyos sila doon sa Ehipto. At hinabol pa nga sila doon hanggang doon sa ilog ng Tambo eh. Di ba doon nga natabunan yung mga humahabol sa kanila ng mga tauhan ng Paraon. Kaya isang aral po ito upang hindi na po natin pamarisan yung mga pagsuway na ginawa nila noon. So bagong buhay tayo ngayon. Ayan po. So alam nyo ba mga kapatid kung ano ang nangyari dito sa mga sumuway na ito? Pakinggan natin dito sa aklat ng Ayan, pakinggan natin dito sa aklat ng Hebreo chapter 3 verse 7 hanggang 19, chapter 4 1 hanggang 7. Ayan. Pakinggan po ninyo brothers and sisters para matuto po kayo or magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Ayan po, ito po yung nangyari doon sa mga sumuway na yon ng mga Israelita. Pakinggan po ninyo. Ayan. Kaya nga ngayon, ini-invite tayo or ini-encourage tayo ng Espiritu nang sabi dito, kaya't gaya ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad noong naghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Dooy tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinapuutan ko ang lahing iyon. Ayan po, kinapuutan ng Diyos ang lahing iyon. Ayan. At sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Yan po ang nangyari sa mga ninuno natin. Hindi sila nakapamahinga doon sa lupang pangako ng Diyos para sa kanila, which is sa Kanaan po iyon. Ayan, hindi nila nakapiling ang Diyos doon sa Kanaan. Ngayon, mangyayari din po sa atin yan. Hindi rin po natin makakapiling ang Diyos kung tayo po ay aadapin po natin itong mga pagkakasala, itong mga pagsuway ng ating mga ninuno. Maiiwan din po tayo sa labas ng lungsod katulad dito. Hindi sila nakapasok. Pakinggan natin, tuloy natin. Ang sabi dito,
Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang hinding-hindi sila makapapasok at makapamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalaan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo. Ang sabi po dito, pagpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sino man sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasamaan, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo. Kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Kaya manatili po tayo, brothers and sisters, naging matatag po tayo sa pananalig sa Panginoon. Hindi po yung gaya-gaya po tayo. Kung ano, tingnan mo nga, napakahilig po natin. Ito po yung kasinungalingan natin. Maligtas lamang po tayo, mapawalang sala lamang po tayo. Katakot-takot po, brothers and sisters, ang kasinungalingan. Which is yan po ay mapapasama po doon sa impyerno. Mamaya po, tutunghayan po natin yan upang malaman po ninyo. Ayan, hindi po, para po ito sa ating lahat. Kung tayo po ay susunod at magiging tapat po sa gawa at sa salita sa Diyos, tayo po ay makapapasok doon sa bagong Jerusalem na pangako ng Diyos para sa atin at magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pagsikapan natin sapagkat yung buhay na ito, wala anytime pwede tayong kunin ng Diyos eh. Wala tayong magagawa eh. Kahit nandyan tayo nakatayo, nandyan tayo kung anong ginagawa, or kahit natulog tayo eh, pwede tayong hindi napagising. Napakahalaga po ng pagsunod. Pero kung sumusunod po tayo sa kautusan ng Diyos, ang Diyos po ang bahala sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng buhay. Kaya napakahalaga po na tuparin natin ang iniuutos ng Diyos. Ayan, kaya wag nating tutularan itong mga Israelitang ito, yung mga ninuno natin. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. Sino ang naghimagsik sa Diyos, bagamat narinig ang kanyang tinig? Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? Ayan po, yung mga ang lahat na inilabas ni Moises sa Ehipto. Ito po yung naghimagsik sila sa Diyos. Ituloy natin kung anong nangyari. At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? Ayan, hindi sila nakapasok, hindi sila nakarating doon sa Kanaan, sa lupang pangako ng Diyos. Namatay sila doon sa ilang dahil sa kanilang mga pagsuway. So ganyan din po tayo. Ano po ito eh? Ito po, brothers and sisters, ito yung guide natin ngayon. Kumbaga kung titingnan po natin yung mga ginawa ng mga Israelita, ng ating mga ninuno, nung panahon nila, yung mga pagsuway, isang malaking magandang aral po ito kung ito po ay isa sa puso po natin na huwag natin silang tularan. Bagkus may utos sa atin ngayon ang Diyos, kaya nga sabi ng Panginoong Hesus doon sa Ebanghelyo na ating tinunghayan, sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag. Anuman po ang sabihin natin, anuman ang gawin natin na dinadagdagan po natin, hindi na po ayon sa Diyos, galing na po sa masama. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, sabihin mo na lang oo kung oo, hindi kung hindi. Kasi galing na po sa masama ang idaragdag natin doon. So hindi nakalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, nandun pa rin yung pag-a-adapt natin doon sa mga pagsuway ng ating mga ninuno na hindi nakarating doon sa Kanaan, sa lupang pangako ng Diyos. Tuloy. Sabi dito,
At sino ang tinutukoy niya ng kanyang isumpa? Hinding-hindi sila makapapasok at makapamahinga sa piling ko. Hindi ba ang mga suwail? Kaya't alam ninyong hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalaan nila ng pananalig sa Diyos. Ayan, dahil sa kawalaan nila ng pananalig sa Diyos. Kaya sila sumuway sa Diyos, hindi nila sinunod ang kautusan ng Diyos. Binigyan na nga sila ng kautusan upang sundin, tupdin ng walang labis, walang kulang. Diba? Pero sumuway pa rin sila, nagpagawa sila ng rebulto na guyang ginto. Diba? So ngayon, dapat wag na po natin panularan yan sapagkat ang Diyos, kung hindi man po nakapasok yung mga taong iyon na mga suwail, naglaan ang Diyos ng isa pang araw na kapahingahan. Ito po yung kapahingahan po spiritual po natin, which is ito na po yung sa bagong Jerusalem, bagong langit, bagong lupa. Ito na po yung sa atin ngayon, sa panahon ng Panginoong Hesus. Kaya nga iniutos ng Panginoong Hesus ngayon nang sabi niya, sabihin mo na lang oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag. Meaning to say, maging tapat po tayo, maging sa salita, sa gawa. Ang Diyos po hindi natutulog. Laging nakatingin po sa atin yan minuminuto. Kahit nga ko ngayon habang nagsasalita di natutuwa sa akin ang Diyos kasi ipinapahayag ko sa Kanya ang katotohanan. Ipinapahayag ko sa aking mga kapatid ang katotohanan at isinishare ko po sa inyo. Kaya wag po ninyong sasayangin. Dahil matutuwa din po sa inyo ang Diyos kapag naririnig po ninyo ang Kanyang tinig. At ito ay isinasabuhay po natin. Matutuwa din po sa atin ang Diyos. Yun po ang nais ng Diyos sa atin. Na makarating doon sa bagong Jerusalem, bagong langit, bagong lupa. Nabababa mula sa Diyos, mula sa langit. Yan po ang nais. Kung doon sa mga ninuno natin, ang nais ng Diyos ay makapasok sila doon sa pangako, doon sa lupang pangako ng Diyos sa Kanaan. Ngayon naman sa panahon natin, sa pamagitan ng pagiging tapat natin sa gawa, sa salita, sa pagsunod sa Diyos, makapapasok din po tayo doon sa bagong Jerusalem at magkakamit po tayo ng buhay na walang hanggan at makakapiling na po natin doon ang Diyos. Mamaya po, marinig din po ninyo yan, pupuntahan natin yan. So ayan po, tuloy, muling nagtakda ang Diyos ng isa pang kapahingahan, which is ito na po yung kapahingahan natin ngayon na dapat nating tahakin. Kung hindi natin tutularan yung mga Israelita, yung ating mga ninuno, ito na dapat yung tatahakin natin ngayon. Yung kapahingahang ito. Pakinggan natin kung anong sinasabi dito sa aklat pa rin ng Hebreo chapter 4, verse 1 hanggang 7. Ayan. Nanatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi makamit or magkamit ng pangakong ito, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinggan ang balita. Ang balitang kanilang narinig. Ayan, hindi nila napakinggan. Yan yung mga ninuno natin. Hindi nila pinakinggan yung mabuting balita na kanilang narinig. Iba kasi yung napakinggan mo Kasi kapag napakinggan mo, gagawin mo. Napakinggan nila pero hindi nila narinig. Tayo dapat ngayon, pakinggan natin at gawin natin. Yan po yan. Sila noon yung mga ninuno natin napakinggan nga nila
parang dumaan lang sa kabilang tenga, lumabas doon sa kabila. Hindi nila ginawa yung utos ng Diyos. So sa atin ngayon, kaya nagtakda ng isang kapahingahan pa ang Diyos upang tayo'y makapasok. Yan po ang nais ng Diyos, makapasok tayo doon sa bagong Jerusalem na inihanda sa atin. May inihanda po sa atin. Buhay na walang hanggan. Ayaw ba natin yan? Kaysa sasayangin natin yung buhay natin sa mga walang kwentang bagay sa daigdig na ito. Imbes na ngayon pa lang, dapat nililinis na natin. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus dito sa aklat pa rin ng Revelation, ang sabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang mga naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat sila'y bibigyan ng karapatang pumasok sa lungsod. Yan po yan, yung pupuntahan natin. Pero meron pa yan mamaya. Pakinggan naman po ninyo. Ayan. So ayan, nagtakda ang Diyos muli ng kapahingahan, isang kapahingahan. Kung noon, kapahingahan literal po iyon. Kasi nga, nilikha ng Diyos Ama ang daigdig na ito ng 6 days. Nung ikapitong araw, nagpahinga siya. Ang nais din naman niya na maranasan din po natin ang ating pagtatrabaho, paghihirap, kasi nga nangyari na po sa atin yan dahil sa pagsuway ng unang Adan, nangyari po sa atin yan na ganyan. Kaya nagtakda ang para hindi naman tayo masyado ang ating katawan na masyadong nahahagard. Kaya nagtakda siya noon, literal na kapahingahan po yun. Pero sa atin ngayon, sa panahon po natin ngayon, sa panahon ng Panginoong Hesus, ito po ay kapahingahang espiritual. At kung saan, yung pupuntahan po natin sa kabilang daigdig, ito po yung bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem. Noon sa Kanaan, sa lupain na sagana, sa lahat ng bagay. Di ba? Gets nyo? Gets ko eh. Ayan, brothers and sisters, tuloy. Yan. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, Sa galit ko'y aking isinumpang hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Sinabi niya ito bagamat tapos na ang kanyang paglikha sa sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. Ayan po, di ba, brothers and sisters? O yung tungkol sa ikapitong araw. Ayan. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Ang mga unang nakarinig ng mabuting balita ay hindi nakapasok at nakapamahinga sa piling ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway. Yan po, brothers and sisters. Ngunit ang totoo'y may papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Kaya't muli siyang nagtakda ng isang araw. Ngayon, pagkalipas ng napakatagal na panahon, sinabi niya sa pamamagitan ni David, Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Ayan. Huwag maging matigas po, kapatid, ang ating ulo. Katulad nung ginawa ng ating mga ninuno.
sa kabila ng kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanila, sumuway pa rin sila. Nilapastangan nila ang Diyos. Nagpagawa sila ng guyang ginto na rebulto na yun daw yung Diyos nila. Which is hanggang ngayon na-adapt natin yan. Kaya kung ano-ano yung mga pinupunasan natin, andyan na naman tayo eh. Ay, iniiwasan ko na yan eh. Kasi wala naman na. Kaya lang siyempre, trabaho ko to. Hindi ko pwedeng ano yan. Kasi nakikita naman natin yung halimbawa doon sa ginawa ng mga ninuno natin. Nagpagawa sila ng guyang ginto na yun daw yung Diyos nila. Tayo naman kahoy ngayon. Abuti pa nga noon ginto eh. Sa atin ngayon kahoy eh. Nahalik-halikan natin. So babala po ito brothers and sisters sa atin na maging matalino tayo. Huwag tayong, alam nyo naman yan, di ba brothers and sisters? Huwag nating sayangin yung buhay natin sa mga walang kwintang bagay. Kung ano ang inuutos ng Diyos, kaya nga inutos doon sa lumang tipan eh. Huwag kayong gagawa ng mga larawan eh, na inanyuhan ng larawan mo sa langit, sa lupa, sa tubig. Pero anong ginawa natin? Inadapt natin yung katigasan ng ating mga ninuno. Kaya hanggang ngayon ay pinagbabawal na huwag kayong gagawa ng ganito. Hindi lang gumawa, i-display pa sa harapan habang sumasamba sa Diyos. Hindi ba nakalapastanganan sa Diyos yan? Brothers and sisters, inuutos na ng Diyos na huwag kayong gagawa. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, sabihin mo na lang na oo kung oo, hindi kung hindi, sapagkat mula sa masama, buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag. Kung ano ang utos ng Diyos, yung ang gawin natin. Hindi naman sinabi ng Diyos na gumawa kayo ng mga ganito eh. Di ba? Papalusot pa tayo eh. Mali naman. Wala po akong pakialam doon. Nagkakataon lang na yun talaga yung topic na naging matigas ang ulo ng ating mga ninuno. So, yung ating ebanghelyo ngayon, ito po yung wag na natin tularan. Yung ating mga ninuno, magbagong buhay na po tayo upang tayo ay makapasok sa buhay na walang hanggan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at makapasok po tayo doon sa pangako na pagdadalhan po sa atin doon sa bagong Jerusalem. Ayan po yung pagdadalhan sa atin eh, bagong langit, bagong lupa eh, bagong Jerusalem. Pero kung gagayahin po natin at adaptin pa rin po natin itong mga ginawa ng ating mga ninuno, hindi po tayo makapapasok. Kaya yan po ang lagi nating tatandaan. Ayan. So ayan, punta na natin. Ano ba yung saan ba tayo dapat talaga pupunta? Kaya nga sinasabi dito ng Panginoong Hesus, ayan, ang sabi dito, gayon din naman ang sinabi ni Juan, huwag daragdagan ni babawasan. Ayan. Ganyan din po, nagtakda rin ngayon kung noon si Moises, sinabi rin ng Diyos ni Moises doon sa mga Israelita, huwag ninyo, di ba, nabanggit ko naman kanina na huwag ninyong daragdagan ni babawasan yung kautusan, sundin ninyo ng buong puso. Di ba? Ganyan din naman, ganon din ang sinabi ni Juan ngayon dito sa Aklat ng Pahayag, chapter 22 verse 18 hanggang 21, ang sabi dito, akong si Juan ay nagbabala sa sino mang makarinig ng mga hulang nasasaad sa aklat na ito. Sa sino mang magdagdag sa nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. At ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga hulang nasasaad dito ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay
at sa banal na lungsod. Ayan po, di ba? Na binabanggit dito. Ayan. Sinasabi ng nagpapatutuo sa lahat ng ito. Tiyak na ngang darating na ako. Amen. Sana dumating ka na, Panginoong Hesus. Naway kamtan na ng lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesus. So ayan po, babawasan ng karapatan natin makapasok doon sa banal na lungsod. Ayun nga, kanina ko pa sinasabi itong bagong Jerusalem. So babawasan po, meaning hindi po tayo makapapasok doon katulad ng mga ninuno natin ng mga Israelita na hindi sila nakapasok doon sa pangako, sa lupang pangako. Nagandamatay sila sa ilang dahil sa kanilang mga pagsuway. Sana po, brothers and sisters, wag na po natin yang i-adapt yung lumang na yan, yung mga ginawang pagsuway ng ating mga ninuno. Sabi na nga wag gumawa. Wag na po nating i-adapt yan, bagong buhay na po tayo. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus dito pa rin sa aklat ng Pahayag, chapter 22 verse 12 hanggang 17, ang sabi dito ng Panginoong Hesus. Makinig kayo, wika ni Hesus. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ayan, di ba? Kung magdadagdag pa tayo, magsisinungaling tayo para maligtas lamang tayo, para mapawalang sala lamang tayo, dito lang sa sanlibutan yan, dito lang sa lupa yan. Pagdating doon sa kabilang buhay, wala na. Sa impyerno tayo pupunta kung patuloy nating i-adapt yung mga kamalian, yung mga pagsuway ng ating mga ninuno. Ayan po, kaya sabi dito tuloy, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa ginawa, sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuutan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod. Ayan, mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuutan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod, which is yung bagong Jerusalem. Mapalad, kaya maglinis po tayo. Kung ano yung mga ginawa ng mga ninuno natin, na narinig nyo naman po, brothers and sisters, o maririnig pa lang ninyo yung kung kayo'y manonood. Ayan, wag na po natin i-adapt yun. Itapon na po natin yun sa basurahan. Kaya nga maglinis na po tayo. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuutan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ayan po. Alam nyo ba, kasuutan, hindi po literal ito na kasuutan, kung hindi yung pagkatao po natin na dapat nililinis na po natin ng karumihan. Sapagkat marumi po tayo. Huwag po tayong magmalinis, brothers and sisters. Marumi po tayo, aminin po natin yan. Dahil ina-adapt po natin yung mga ginawang pagsuway ng ating mga ninuno. Huwag po tayong magmalinis, aminin natin na marumi tayo at maglinis po tayo. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuutan. Hindi po kasuutan ito na literal, na katulad ng damit. Ito po yung pagkatao natin na dapat nililinis na po natin sa karumihan. Mga isip, yung isip natin, linisin po natin yan, yung puso natin, alisin po natin yung galit, puot, hinanakit, paghihigante. Ayan po yung alisin natin, yung po yung paglilinis ng kasuutan. Paglilinis po ng pagkatao natin, yung po yung linisin natin. Sapagkat hindi tayo tao eh. Kung tao tayo nilikha ng Diyos ang tao na banal. Di ba? Sumuway sila, yung mga ninuno natin, which is na-adapt natin yan hanggang ngayon. Kasi hanggang ikatlo, ika-apat na salinlahi. Ang sabi ng Diyos eh. Di ba? Aminin po natin na tayo'y marumi.
pagsikapan natin na malinis natin. Paano natin malilinis? Humingi tayo ng karunungan sa Diyos, ituturo po sa atin yan. Kung paano natin malilinis yung puso natin. Paano natin malilinis yung maruming pag-iisip natin. Kaya tingnan nyo ngayon, di ba kaya nga sinasabi ng Panginoong Hesus sabihin mo na lang oo kung oo, hindi kung hindi. Tayo kung ano-ano pang mga sinasabi, which is hindi natin kasalanan yan kasi na-adapt natin yan doon sa mga ninuno natin. Kaya nga binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos ngayon. Kapag narinig po natin ang tinig, ang sabi nga doon sa tinunghayan natin sa aklat ng Hebreo, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo katulad nung maghimagsik kayo doon sa ilang na sinubok ninyo ang Diyos. Huwag po nating susubukin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos hindi nagsusubok. Kapag sinabi niya, sinabi niya. Kaya mahirap po subukin ang Diyos. Huwag nating tatangkain. Kawawa, sayang po yung buhay natin. Tuloy. Ayan. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo sa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na tala sa umaga. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal. Halika, lahat ng nakarinig nito ay magsabi rin, halika. Lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumuha ang may ibig ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Ayan po mga kapatid. Libre po tayo lahat. Ipagkakaloob po sa atin yan ng Diyos. Sundin lamang po natin. Hindi naman po tayo makaliligtas sa Diyos Lahat po ay alam ng Diyos. Ang ating iniisip, ang ating binabalak, ang ating sinasalita, ang ating ginagawa, alam ng Diyos. Kaya wala po tayong may lilihim sa Diyos. Kala lang natin, hindi tayo nakikita. Tao, tayo hindi natin makikita. Magtago lang sa dahon ng saging Hindi na natin makikita. Pero ang Diyos, kahit saan tayo magtago, hindi tayo makaliligtas. Paano ko nasabi? Puntahan natin ang aklat ng Karunungan ni Solomon, chapter 1, verse 6 hanggang 11. Ayan. Yan, pakinggan po ninyo brothers and sisters. Nakala natin maliligtas tayo. Sa tao, tayo naman pagka madilim tayo gumawa, hindi makikita ng tao ang Diyos. Alam niya ang lahat ng ginagawa natin, niisip natin, pakinggan natin. Ang karunungan ay diwang maaga. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat. Ngunit hindi niya mapapayagang napastanganin ang Diyos. Sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan. Alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan. Kaya bago pa natin gawin yung mga bagay, alam na ng Diyos. Hinahayaan lang po tayo dahil sa katigasan ng ulo natin. Yan po yung mga na-adapt natin doon sa ating mga ninuno. Hanggang ngayon, dala-dala po natin. Kaya maliban na tayo'y maglinis ng ating kasuutan, hindi po tayo makapapasok doon sa bagong langit, bagong lungsod, or bagong Jerusalem. Ayan po lagi natin tatandaan. Alam nyo kung saan tayo papasok? Doon tayo sa kayo na nga dito. Doon tayo sa naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Ayan po. Kaya mapalad. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus
Mapalad ang mga naglilinis ng kanilang kasuotan. But remember po, brothers and sisters, hindi po yan literal na kasuotan. Yung pagkatao po natin yan ang tinutukoy dyan na dapat nating nililinis na. Yung puso natin na puno na ng agiw. Ayan po yung dapat puno na ng kasamaan, kasakiman, kabuktutan, galit, puot, hinanakit, inggit. Ayan po, ang dapat nating nililinis, inaalis natin sa puso natin at isipan. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang mga naglilinis ng kanilang kasuotan. Hindi po yan literal. Tuloy. Ayan. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Hallelujah. Ano, makakaligtas pa ba tayo? Ang tao naman malagyan lang ng dahon ng saging, wala na, hindi na makikita Pero ang Diyos, kahit magtago pa tayo sa ilalim ng lupa, alam ng Diyos ang ating iniisip, ang ating ginagawa, ang ating binabalak. Kaya tingnan nyo, nangyayari pagka may binabalak tayong masama sa ating kapwa. Bago pa tayo makarating doon, wala na. Na-aksidente na tayo, namatay na tayo dahil sa ating masamang balakin. Kaya wala tayong magagawa pagka ang Diyos ang naghusga. Ayan, kaya wag tayong huhusga rin sa ating kapwa. Ayan, tuloy. Walang makapagsasabi ng di matuwid na di mapapansin ng Panginoon sa malaot madali. Lalapatan siya ng marapat na parusa. Kaya tingnan mo, di ba? Bago pa mangyari yung mga bagay na gusto natin, binibigyan na tayo ng babala ng Diyos. Minsan tayo na-aksidente, o kung anuman, nadadapa, or kung anuman, nawala ng ngipin. Nakasingit din yung ngipin ko. Baka naman. Ayan, di ba? Kaya wag natin susubukin ng Diyos, mga kapatid. Alam ng Diyos ang binabalak natin. Hindi tayo makaliligtas. Ayan. Ang mga binabalak ng walang takot sa Diyos ay isa-isang susuriin. Ang bawat sinasabi nila'y makararating sa Panginoon at tatanggap sila ng parusang marapat sa kanilang kabuktutan. Hallelujah. Di ba? Kala niyo, nagsasabi ako ng sarili ko lang, hindi naman. Diba? Ang salita ng Diyos ang pinapahayag ko. Kaya sinais kong matuto po kayo, mga kapatid, na iwasan na po natin yung lumang buhay sapagkat hindi po tayo makapapasok sa bagong lungsod. Ayan, nasa na ba tayo? Dito. Ayan. Hindi ipahihintulot ng Diyos na may lumaban sa kanya at yamang naririnig niya ang lahat. Hindi ninyo malilihim ang inyong mga pagsalangsang, kaya't huwag kayong reklamo ng reklamo. Walang kabutihang maidudulot iyan. Iwasan ninyo ang mga usapang udyo ng hinanakit. Ayan, ang sinasabi ninyo ng palihim ay pilit na magbubunga at ang pagsisinungaling sa kapwa, ang pagsisinungaling ay kapahamakan ng kaluluwa. Ayan po, yung pagsisinungaling ay kapahamakan ng kaluluwa. Kaya nga po sa panahon po natin ngayon, tinuturo ng ating ebanghelyo, nang sabi dito ng Panginoong Hesus,
sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sama-sama ang anumang sumpang idaragdag dito. Diba? O, tingnan nyo, anong sabi dito sa sa tinunghayan natin, kung saan pupunta yung nagsisinungaling. Ayan o, ay pilit na magbubunga at ang pagsisinungaling ay kapahamakan ng kaluluwa. Kasi nga po mapupunta tayo sa impyerno. Pakinggan natin dito sa aklat ng Revelation kung saan pupunta ang mga sinungaling at hindi nagiging tapat sa kanilang kapatid, saka sa Diyos, lahat sa kanilang mga gawa. Kaya napakahalaga ang kahalagahan ng katapatan sa salita at sa gawa at sa pagtupad ng mga tuntunin ng Panginoon. Alam nyo ba kung tayo patuloy na magsisinungaling, saan tayo pupunta? Pakinggan po natin dito sa aklat ng Revelation chapter 21 verse 8 to the following. Ang sabi dito, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa, sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at lahat ng sinungaling sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Ayan po mga kapatid. Kaya wag na po tayo maging sinungaling. Kaya nga itinuturo na po sa atin ng Panginoon. Sabihin na lang natin oo kung oo, hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sama-sama ang anumang sumpang idaragdag dito. Alam niyo yun, brothers and sisters. So yan po, brothers and sisters, ang kabuuan ng mabuting balita. Sana po ay magdulot po ito sa inyo ng panibagong buhay. Maalis na po yung galit, puot, hinanakit. Magbihis na po tayo ng pagkatao natin. Magbihis na tayo ng damit natin. Magpalit tayo ng barong. Ayan. So, magbihis na po tayo. Ibig sabihin po nito, itapon na po natin yung mga minana, yung na-adapt natin na kaugalian ng ating mga ninuno, yung mga unang tao, yung mga Israelita na mga ninuno natin. Palitan na po natin yan at itapon na po natin. Lalo na po yung mga turo. Actually, nandito yan sa aklat ng Mateo. Itinuturo na ng Panginoong Hesus. Mga minanang turo. Pakinggan natin kung anong nangyari sa atin dahil sa mga minanang turo ng ating mga ninuno, mga magulang. Hanggang ngayon po, adapt natin yan eh. Ayan o, nandito sa Mateo, tingnan natin. Na-adapt mo natin yan. Kaya maliban po na tayo ay magbihis ng ating kasuutan, hindi po tayo makapapasok doon sa bagong lungsod. Ayan o, kitam. Pakinggan po ninyo dito sa aklat ng Mateo chapter 15 verse 1 to the following. Nang sabi dito ng Panginoong Hesus, ang sabi dito, minsan lumapit kay Hesus ang ilang Pariseo at mga eskriba galing sa Jerusalem. Kanilang tinanong siya, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga ninuno? Hallelujah. Kumakain sila nang hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa paraang iniuutos. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong minanang turo? Iniuutos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa ama o ina ay dapat mamatay. Hallelujah. Kita nyo? Diba? Ayan po yung mga minana natin na-adapt natin yung mga tinuro sa atin ng ating mga magulang, ng mga ninuno natin. Kaya hanggang ngayon, dala-dala po natin, na-adapt po natin iyan.
Hanggang pa yan sa kahuli-hulihan, ma-adapt pa rin po yan. Sapagkat itinuturo po natin eh. Kaya nga ako, nung ako'y nagkaroon na ng tamang pag-iisip, yung mga ginawa sa akin ng, although hindi naman po masama, pwede naman yun eh, yung pamamalo sa akin ng lolo ko. Isinumpa ko noon na sabi ko kapag ako'y nagkaroon ng pamilya at ng anak, hindi ko ipapadana sa kanila yung naranasan ko doon sa lolo ko. Although hindi po masama at natuto ako, naging matuwid po ako dahil sa pamamano sa akin ng lolo ko. At nandito rin po yan sa Biblia. Biblical din pala yung ginawa sa akin ng lolo ko. Nandito po yan sa aklat ng Eklesiastiko na kailangan paluin din ang anak upang matuto kaysa naman sa mapahamak. So yun, yung pamamalo, kaya sabi ko, pinutol ko na yun. Sabi ko, hindi ito mangyayari sa mga magiging anak ko. Kaya yung mga anak ko, siyempre, hindi ko naman talaga pinalo. Kasi yung sakit, alam nyo ba, naranasan ko noon pagka nagkasala ko sa lolo ko, kasi sa lolo ko ako lumaki eh. Talagang hahatawin ka, meron nun may ano siya, inihanda yung maliit na sanga nung bayabas. Sa ngayon, tatanggalan niya ng ano yon. Tapos ilalagay lang yun doon sa bubungan, ay sa may atip. Nakasiksik yan doon. Once na nagkamali kaming kanyang mga alaga, yung pinalaki niya, yung mga kapatid ko at saka yung pinsan namin, ayan, uhugutin na lang yun at ipapalo yan sa puwet namin. Talagang bumabaka. Eh ako, artista ako noon pa eh. Igaganyan pa lang yung ihahataw pa lang sa puwet ko yung yung pamalo, umiiyak na ako. Umangawa na, kaya hindi tinutuloy ng lolo ko. Hindi ako napapalo kasi inaamba pa lang, umangawa na ako. Nakabaluktot na ako doon sa may dingding at umangawa. At, so yun, brothers and sisters, isinare ko lamang po sa inyo. Ayan. Kaya mainam din po. Pero, kumbaga, para sa akin kasi, hindi na kailangan na maranasan pa nung aking mga anak. Kaya sabi ko, hindi ko gagawin sa kanila. So, okay naman. Pero, kung tutuusin talaga, biblically, kailangan din natin paluin ang ating mga anak. Huwag naman sobra. Iba naman yung pamamalo na may kasamang galit, puot. Yan po. Pero kung papaluin mo lang dahil sa mahal mo, ayaw mong mapahamak, hindi po masama yun. Hindi po masama. Bagkus natutuwa ang Diyos kasi mapapanuto yung ating mga anak. Ayan. Pero kung papaluin mo dahil sa inis mo, galit, ayan, dahil sa ginawa niya, wala po yun. Hindi po kadugod-dugod sa Diyos yun. At iba ka ikaw parusahan noon. Ayan. Kaya gawin natin, paluin natin dahil sa ayaw natin mapahamak. Ayan, pagalitan natin dahil sa ayaw natin mapahamak. Yan po, hindi po pinapagalitan natin dahil sa galit, sa inis, dahil sa pagod. Pagod na ika ako eh, kaya nagalit, pinagbuntungan ko yung anak ko. Maling-mali po yan. Dapat magagalit tayo dahil gusto nating ituwid. Pwede po yan, kalugod-lugod po yan sa Diyos. Pero kung mamamalo ka or magagalit ka ng may kasamang hinanakit, puot, galit, ay hindi po kalugod-lugod sa Diyos yan. So, yan lamang brothers and sisters, sana magdulot sa inyo ng panibagong buhay at ang nais ng Panginoon na tayo magsama-sama. Makasama natin ang Panginoong Hesus sa kanyang kinaroroonan, which is ito po yung bagong lungsod. Sana po ay makapasok tayo. So, isang pagbati po, maligayang bagong taon sa inyo nitong darating na bagong taon. Ayan, so samot dalangin ko saan man kayo naroon, kayo man po ay mga OFW or nainirahan na po dyan sa ibang bansa at tayo naman po dito sa Pilipinas. Samot dalangin ko sa Panginoon, sumain niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumain niyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Hanggang sa muli, brothers and sisters, God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.